Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Muling pagkabuhay, JC Entertainment. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2301. Pasyon ng 100,000 taon. Sa ngayon, tila ayaw ng Nine-Tailed Firefox na umalis na lang sila dahil si Bai Yunfei at iba pa ang magiging perpektong pagkain nito. Ako ang kalaban mo. Umisi si Jiang Chen, at pagkatapos ay tumayo siya gamit ang kanyang espada at hinarang kaagad ang Nine-Tailed Firefox. Bilang tugon, ang Nine-Tailed Firefox ay ngumisi at sinabing may pang-aalipusta, kung wala kang maasahan na walang katulad na banal na espada, baka napatay na kita. Talaga. Tingnan ko kung hanggang kailan mo titiisin ang espada ko. Haha. Hinawakan ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang mga kamay at inihagis ang pagbabagong anyo ng dragon. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay umabot sa Middle True God Realm at ang kanyang instant transformation ay nagpasindak sa Nine-Tailed Firefox. Hindi ko inaasahan na isa ka sa mga tao ng Dragon Clan. Gayunpaman, dahil walang tutulong sa iyo dito, hindi pa rin sapat ang lakas mo para madaig ako. Inikot ng Nine-Tailed Firefox ang siyam na buntot nito at ipinakita ang banal na lakas nito upang labanan si Jiang Chen ng mabangis. This time, magka-neck-to-neck na silang dalawa. Ang Nine-Tailed Firefox ay hindi kailanman nahula na si Jiang Chen ay magiging napakalakas pagkatapos gamitin ang Dragon Transformation. Bilang karagdagan, ang kanyang Heavenly Dragon Sword ay isang uri ng napakalakas na Origin Divine Tool. Bagamat bata pa si Jiang Chen at may mababang cultivation realm, nagawa pa rin niyang hawakan ang napakalakas na Origin Divine Tool. Ang isang Divine King ay maaaring walang kahit isang piraso ng Origin Divine Tool. Kasunod ng nakakabinging tunog ng sagupaan, ang Nine-Tailed Firefox ay halatang nang ibabaw sa labanan dahil ang lakas nito ay umabot na sa Late Void God Realm. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang cultivation realm. Sword of Human, Fusion of Dragon at Sword. Si Jiang Chen ay umungal sa galit. Ang Nine-Tailed Firefox ay gumawa ng strike gamit ang siyam na buntot nito at nakipagsagupaan kay Jiang Chen, na nagpasabog ng makalangit na nakakagulat na tunog bilang resulta. Napuno ng pagtataka ang mga mata ng Nine-Tailed Firefox. Sa puso nito, kahit papaano ay nagsimula itong humanga kay Jiang Chen dahil isa lamang siyang Void God Realm expert ngunit may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Ang halimaw ay hindi pa nakakita ng isang katulad niya. Ang siyam na buntot na Firefox ay hindi inaasahang nakatiis sa Fusion of Dragon at Sword ni Jiang Chen. Medyo nabigla si Jiang Chen sa lakas ng Nine-Tailed Firefox. Isa ba itong sinaunang santo na hayop? Kung hindi ay hindi nito kakayanin ang suntok niya. Tao ka ba o miyembro ng Dragon Clan? Talagang ginawa mo akong interesado. Kung kukunin mo ang Golden Lotus, hindi kita guguluhin. Malamig na sabi ng Nine-Tailed Firefox at iginiit pa rin na ang Golden Lotus ay ninakaw ni Jiang Chen. Inilibot ni Jiang Chen ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ngumiti ng mapait at sinabi, ilang beses ko ba kailangang sabihin ito? Paano ka maniniwala sa akin? Wala talaga akong alam sa Golden Lotus na sinasabi mo. Parang hindi ka iiyak kung hindi mo nakikita ang kabaong. Pagkatapos ay hahayaan kitang tikman ito sa ilalim ng aking mga kamay. Ito na ang iyong huling pagkakataon, babala ng Nine-Tailed Firefox. Muli itong hamampas kay Jiang Chen. Ang mukha ni Jiang Chen ay mukhang sobrang madilim sa pagkakataong ito, at naisip niya na dapat niyang ipakita ang ilan sa kanyang tunay na kulay sa Nine-Tailed Firefox na ito. Kung hindi, parang natakot siya dito. Mga Fire God Guards, lumitaw. Umungol si Jiang Chen sa malalim na boses. Sa sandaling ito, lumitaw ang 12 Fire God Guards sa harap ni Jiang Chen. Ang 12 Fire God Guard ay ganap na naiiba sa kung ano sila noon dahil sa pagsulong ni Jiang Chen. Sa ngayon, nabawi ng Fire God Guards ang kanilang lakas sa True God Realm at ang kanilang lakas ay maihahambing sa isang Late True God Realm expert. Bukod dito, ang Fire God Guards ay may sariling mga diskarte sa pag-atake na mas malakas kaysa sa mga eksperto sa Late True God. Ito ay, ang mga mata ng Nine-Tailed Firefox ay kumikinang sa pagkamangha, samantala, ang impresyon ng 12 Fire God Guards ay sumilay sa isip nito saglit.
Nakipag-ugnayan si Jiang Chen sa Fire God Guards at pinalibutan ang halimaw, inilagay ito sa ganap na pagsupil. Sa pagkakataong ito, ang Nine-Tailed Firefox ay ganap na napigilan. Ang malupit na paraan, napaka-tyrannical ng mga puppet na ito. Hindi maiwasan ng fox na magulat. Bagamat mayroon itong suporta ng Nine-Tailed Heartfire nito, medyo wala pa rin itong lakas na pangasiwaan ang sitwasyon. Ang mga puppet na ito ay tila may isang uri ng magic power na maaaring labanan ito at hindi nito maipakita ang buong kapangyarihan nito. Sa kabilang banda, para hindi madaig, ginamit ni Jiang Chen ang kanyang Heavenly Dragon Sword para gumawa ng kaunting strike laban sa Nine-Tailed Firefox. Ang braso nito ay nasugatan ng husto ni Jiang Chen, at bilang isang resulta, ang halimaw na ngayon ay ganap na nawala ang kanyang itaas na kamay. Nine-Tailed Galit, Burning Gods. Nagalit ang Nine-Tailed Firefox. Si Jiang Chen ay napaatras ng 2 hakbang nang biglang tumaas ang apoy. Habang dahan-daang binawi ni Jiang Chen ang kanyang mga hakbang, tila ang Nine-Tailed Firefox ay naubos din ng maraming enerhiya. Pareho silang leeg, at wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay sa labanang ito. Gayunpaman, malinaw na ang lakas ng pagsupil ni Jiang Chen ay mas malakas pa rin kaysa sa Nine-Tailed Firefox na mukhang pinigilan. Ang dibdib ni Jiang Chen ay nasunog din ng Nine-Tailed Heartfire. Gayunpaman, imposible para sa Nine-Tailed Firefox na matuno ang kanyang dantian dahil ang kanyang 5 Elemental True Fire ay hindi mas mahina kaysa sa Nine-Tailed Heartfire. Posible pa nga para kay Jiang Chen na matuno ang Nine-Tailed Firefox. Tumigil na tayo dito. Sa tingin ko, hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang laban. Hindi ko ninakaw ang iyong Golden Lotus. Kung gusto talaga kitang ipaglaban hanggang dulo at lemunin ka, masasaktan ka ng husto. Sa isang iglap, pinalibutan ni Jiang Chen ang kanyang sarili ng 5 Elemental True Fire. Agad na umatras ang Nine-Tailed Firefox ngunit ramdam din ni Jiang Chen ang pagtataka nito. Alam ng halimaw na kung gagamitin ni Jiang Chen ang 5 Elemental True Fire upang lemunin ito ay magdaranas ng matinding pinsala. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Kung talagang ninakaw ni Jiang Chen ang Golden Lotus, ano ang silbi niya para iligtas ang buhay nito? Ano ang punto ng paggawa nito? Hindi mo naman ninakaw ang Golden Lotus ko, diba? Kung gayon, nasaan ang aking Golden Lotus? Saan ako pupunta? Ang Nine-Tailed Firefox ay biglang nagbago sa sarili bilang isang ginang na nakasuot ng masikip na damit. Nakaluhod siya sa lupa habang ang mukha niya ay parang wala sa isip. Ang siyam na buntot sa kanyang likod, na puno ng nakamamatay na hangin, ay nanginginig ng hindi masigla. Gayunpaman, kahit na ang kanyang magandang mukha ay puno ng pag-aalala at kalungkutan, ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa kaysa kay Yan Chenyo. Ang isang mahinang mukhang babae na tulad nito ay ang Nine-Tailed Firefox ngayon. Natagpuan ito ni Jiang Chen na hindi ka panipaniwala. Nagtanong si Jiang Chen, napakahalaga ba sa iyo ng Golden Lotus? Oo, ang Golden Lotus ay tinatawag na Jiapu Golden Lotus. Ito ay ang Lotus Mother sa itaas ng Nine Clouds Pond. Upang makuha ang Golden Lotus, itinaya ko ang aking buhay noon. Ginawa ko lang yun para iligtas ang kaluluwa at espiritu ng isang tao at palayain ang kanyang nagyelo na kaluluwa mula sa purgatorio. Gayunpaman, hindi ako nagtagumpay at labis akong nadismaya. Mahigit 17,000 taon na ang lumipas at sa wakas ay may pag-asa akong matulungan siya dahil sa wakas ay namumulaklak ang Golden Lotus hindi pa nagtagal. Ang kanyang kaluluwa ay nabuo sa wakas. Pulong Nine-Tailed Firefox habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Pero ngayon, may nagnakaw. Dapat kong makuha muli ang Golden Lotus dahil ito ang tanging pag-asa ko. Kung makikita ko pa siya ngayon ay naging isang marangyang hiling. Kapag nasira ang Golden Lotus, ang kanyang kaluluwa ay nakatakdang maglaho. Ang hilig ng Nine-Tailed Firefox ay nagparamdam kay Jiang Chen ng kaunting pagkadurog ng puso. Ang isang babaeng tulad niya ay talagang bihira sa pagitan ng langit at lupa. Pasyon ng 100,000 taon, nang walang pagsisisi at reklamo. Hindi napigilan ni Jiang Chen ang pakikiramay sa ginang, kung tutuusin, hindi naman siya taong may pusong bakal. Bagamat hindi maihahambing ang kanilang labanan, hindi nito napigilan si Jiang Chen na makiramay sa Nine-Tailed Firefox.
Naprotektahan niya ang Golden Lotus sa loob ng 100,000 taon ngunit ang kanyang pangarap ay nasira sa loob lamang ng isang araw. Sinong hindi magagalit dito? Ramdam ni Jiang Chen ang galit at pakikibaka ng magandang fox. Kung hindi humihina ang lakas ko, hindi ko sana hinarap ang ganitong sitwasyon ngayon. Noon, buntong hininga. Mapait na ngumiti ang nine-tailed firefox, gayunpaman, kasaysayan na ang lahat. Ano ang punto ng pag-alala nito? Aalamin ko talaga kung sino ang nagnakaw ng Golden Lotus ko. Kahit na nagawa kong patayin ang salarin ng 100,000 beses, hindi pa rin ako makontento. Dumagundong ang nine-tailed firefox. Ang maselang babae ay biglang naging malakas sa sandaling ito. Iyon ang kapangyarihan ng pag-ibig. Huwag kang mag-alala, mananatili ako sa hidden secret realm na ito sa loob ng 1 taon. Kung mahahanap ko ang iyong Golden Lotus, tiyak na ibabalik ko ito sa iyo, mataimtim na sinabi ni Jiang Chen. Maraming salamat. Kung nandito pa siya, siguradong hindi kanya sisisihin, sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Nakita ko na ang buhay at kamatayan, ngunit isa lang ang hiling ko sa buhay ko, na makita siya ng 1 beses pa. Ang nine-tailed firefox ay naglakad patungo sa Japan Luoying Mountain habang mukhang miserable. Ang babaeng nabaliw sa pag-ibig ng mahigit 17,000 taon. Tiyak na naranasan niya ang hindi mabata na sakit at ang kanyang katigasan ay nagpapahiwatig din ng kanyang panloob na kahinaan. Matigas na sinabi ni Jiang Chen, talagang tutulungan kitang hanapin ang Golden Lotus. Mabilis na tumakbo silang at hinabol ang figure na nawala sa Japan Luoying Mountain. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, sa wakas ay naramdaman niya ang hininga ng tao. Kapag gusto, may paraan. Haha, sa wakas, naramdaman ko na. Sila ba ay mga tao mula sa Ghost Eye Sect? Seryoso ang mukha nilang at nang ahas siyang huwag maging walang ingat sa sandaling ito. Kung talagang may mga tao sa Ghost Eye Sect, hindi siya mangangahas na basta-basta kumilos dahil ang mga tao ng Ghost Eye Sect ay walang awa. Kahit na ang Clearstream Sect at Divine Peel Sect ay ayaw silang saktan, lalo na ang mga kambal na prinsipe ng demonyo. Sinasabing nakatakas sila mula sa isang makalangit na Diyos. Mula sa pahayag na ito, alam ng isa kung gaano sila kakilakilabot. Sa kabila ng pagiging tiwala at kakilakilabot, hindi nang ahas silang na kumilos ng walang ingat at naghanap lamang siya ng isang pagkakataon. Siguro ang Molly Ghost ang nag-alis ng Golden Lotus. Yalang murmured. Sa sandaling ito, medyo maraming tao ang nagmamadali patungo sa lugar. Lahat sila ay mukhang tuso dahil sila ay mula sa maliliit na sekta na nagsasagawa ng masamang doktrina. Umasa sila sa autoridad ng Molly Ghost, at makikita agad ng isa na sila ay mga tagasunod lamang. Congratulations, pangalawang kapatid. Haha, sa palagay ko ay nakakuha ka ng maraming kayamanan. Oo, kitang-kita ko na puno ng saya ang pangalawa naming kapatid. Dapat ay isang magandang ani. Pangalawa kuya, paano kung ilabas mo at imulat natin ang ating mga mata? Hehe. Tama iyan. Pangalawang kapatid. Ang kayamanan na iyon ay tiyak na kapana-panabik dahil mahal na mahal mo ito. Ito ay dapat na isang hindi pangkaraniwang bagay. Napatingin si Molly Ghost sa kanyang mga nasasakupan na nagpakita ng mga mukha na puno ng paghanga. Hindi niya maiwasang ma-proud at umaapaw sa mukha niya ang tusong ngiti. Sige. Hahayaan ko kayong makita ang aking Golden Lotus. Haha. Si Molly Ghost ay naglabas ng isang hindi mapapantayang nakakasilaw na bagay at hinawakan ito sa kanyang kamay. Ang Golden Lotus ay nagbigay ng nagniningning na ningning at isang nangingibabaw na aura na nagtanggal ng hininga ng lahat. Ang enerhiya sa loob ng Golden Lotus ay wala sa imahinasyon ng lahat, ito ay tulad ng isang santo na liwanag na bumabagsak sa kalangitan sa pagitan ng langit at lupa. Ang nakapalibot na daan-daang milya kwadrado ay napuno ng kinang nito. Wow! Ang Golden Lotus ay talagang napaka-mitolohiya. Oo, hindi pa ako nakakita ng isang bagay na santo na puno ng ganitong dami ng enerhiya. Good job, pangalawang kapatid. Ikalawang kapatid, malamang na nag-effort ka para makuha ang santo item na ito. Ikalawang kapatid, nangangahas akong sabihin na kahit ang una nating kapatid ay hindi kailanman nakakita ng kayamanang tulad nito. Matapos marinig ang mga papuri sa paligid, nakaramdam ng tuwa si Molly Ghost sa kanyang puso.
Iningatan niya kaagad ang Golden Lotus, pagkatapos ay marami sa kanila ang bumantong hininga ng panghihinayang dahil hindi pa nila nakita ang Golden Lotus ng sapat na oras. Ang pagkuha ng Golden Lotus ay talagang isang piraso ng cake para sa akin. Hahaha, kung pinuhin ko ang lotus na ito, maaari akong umakyat sa Heavenly God Realm, sabi ni Molly Ghost na may pagmamalaki. Magandang pagkakataon. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo, pangalawang kapatid. Kung gayon ikaw ay magiging isang walang kapantay na pag-iral sa buong Hidden Secret Realm. Hahaha. Tama iyan. Ang pangalawang kapatid ay makapangyarihan at walang katulad. Bullshit, kung wala akong kapantay, paano ang kapatid ko? Gusto kong ibahagi ito sa kapatid ko. Nagalit si Molly Ghost. Oo. Ang pangalawang kapatid ay makapangyarihan at matuwid. Sa sandaling kumalma si Molly Ghost, agad na napuno ng mapang ipong kay abangan ang kanyang noo matapos mapagtantong mahigit 30 tao mula sa ibang sekta ang umaasa at sumusunod sa kanya. Kung ang isang tao ay walang ekspertong maaasahan sa kakilakilabot na Hidden Secret Realm na ito, maaaring hindi siya makakaligtas ng matagal dito. Maaaring may ilang mapagmataas na tao na piniling pumuntang mag-isa at namatay sa Hidden Secret Realm. Siya pala, mukhang magiging mahirap makuha ang Golden Lotus ngayon. Mukha namang solemn na silang ya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa Molly Ghost. Sa halip, nag-aalala siya tungkol sa alyansa ng Molly Ghost at Molly Ching. Kung magkahawak kamay silang dalawa, siguradong hindi siya makakapareha sa kanila. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay wala si Molly Ching. Silang ya ay hindi nang ahas na magkamali at napakaingat. Kung nagawa niyang pagnakawan ng Golden Lotus ngunit nabigong patayin si Molly Ghost, maaaring hindi na ganoon kasimple ang kahihinatnan dahil kung kumalat ang balita kay Molly Ching, kailangan din niyang harapin si Molly Ching. Ang lakas ni Molly Ching ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Bilang numero 1 henyo ng Ghost Eye Sect, hindi nang ahas silang yan na makipaglaban sa kanya ng harapan. Bilang numero 2 sa buong Lin Boundary, ang lakas ng Ghost Eye Sect ay hindi rin mahuhulaan na kakilakilabot. Hindi nang ahas silang yan na ipagsapalaran ang kanyang buhay dahil kapag natalo siya, iyon na ang pinakamalaking kabiguan sa kanyang buhay. Hayaan muna kitang maging masaya. Sana hindi mo kainin ang Golden Lotus, kung hindi, pipilitin kitang iluwa. Ngumuso silang ya at nawala. Kumunot ang noo ni Molly Ghost at napalingon dahil naramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Gayunpaman, maaaring ito ay sariling imahinasyon lamang dahil wala siyang nakitang sinuman. Umiling siya sa kasinimulang hanapin ang kapatid. Matapos makapasok sa Hidden Secret Realm, maraming nagpapahayag ng sarili na mga eksperto ang pumunta na sa kanilang sariling paraan. Ito ay dahil kung nakakuha sila ng anumang kayamanan, hindi nila kailangang ibahagi ito sa iba. Ito ang tunay na dahilan kung bakit sila naghiwalay sa Hidden Secret Realm. Sa kabilang banda, ang mga taong hindi sapat ang kumpiyansa ay aasa sa isa't isa o magpaplano sa dilim upang samantalahin ang iba. Hinahanap ni Jiang Chen si Pan Hong at ang iba pa habang hinahanap din ang Golden Lotus. Gayunpaman, makalipas ang mahigit 10 araw, wala pa rin siyang nakuhang balita tungkol sa kanila. Tuluyan na siyang nawala ng direksyon at nawala ng kontak kay Pan Hong at sa iba pa. Nang gustong gamitin ni Jiang Chen ang espiritual na anteng-anteng para makipag-ugnayan sa kanila, noon lang niya napagtanto na ang espiritual na anteng-anteng ay hindi gumagana sa Hidden Secret Realm. Nangangahulugan ito na ang lahat ng kanyang espiritual na anteng-anteng ay palamuti lamang ngayon. Walang sino man dito para tumulong sa kanya. Para mabuhay, sarili lang niya ang maaasahan niya. Sa mahigit 10 araw na ito, napatay ni Jiang Chen ang humigit kumulang 20 halimaw na nasa ilalim ng Mid-True God Realm. Kung talagang nakatagpo siya ng anumang mabangis na halimaw na nasa itaas ng Late True God Realm, hindi siya handang labanan ito. Bagamat kaya niyang patayin ang halimaw, maaaring may mga tao sa likod na naghihintay na samantalahin siya. Nakakuha din si Jiang Chen ng humigit kumulang 10 piraso ng halimaw na kristal na lahat ay naglalaman ng walang katulad na matinding Divine Origin Chi. Ang kanyang cultivation realm ngayon ay nasa tuktok ng Late Void God Realm. Kung nagtagumpay siya ngayon, maaabot niya ang kalahating hakbang na True God Realm. Nakahanap si Jiang Chen ng isang kuweba at nagpahinga doon at pagkatapos ay nagsimulang magtanim sa kanyang buong pagsisikap.
Sa loob ng 3 araw, naabsorb niya ang higit sa 20 piraso ng halimaw na kristal at sa wakas ay nakalusot sa kalahating hakbang na True God Realm. Ngayon, hindi siya malayo sa True God Realm. Gayunpaman, kailangan niya ng magandang kapalaran para makalusot siya. Kapag siya ay sumulong sa True God Realm, saka lamang siya maituturing na isang tunay na dalubhasa. Sa sandaling ito, naisip ni Jiang Chen na siya ay mahina pa rin. Sa bawat laban, kailangan niyang gamitin ang kanyang buong pagsisikap. Bagamat kumpiyansa siyang madaig ang mga kaaway na nagmumula sa lahat ng direksyon, kailangan din niyang magbayad ng mabigat na halaga upang madaig ang mga ito. Nang ilabas ni Jiang Chen ang formula ng Immortal Grade Pill, natigilan siya sandali. Ang pangalan ng formula ay, Heaven Seizing Fortune Pill, na literal na nangangahulugang pag-agaw ng kapalaran sa pagitan ng langit at lupa, at maaaring makatulong sa mga magsasaka na makalusot sa mga bottleneck. Kinuha ng Heaven Seizing Fortune Pill ang espiritual na chi sa pagitan ng langit at lupa, na ginawang malaking kapalaran ang chi. Sa sandaling uminom ng Heaven Seizing Fortune Pill, ang iyong katawan ay makakaranas ng kumpletong pagbabago at makakamit ang perpektong kaharian. Ang tableta ay magpapabago sa katawan ng isang cultivator, at ang asensya ng tableta ay maaaring makatulong sa katawan na maabot ang pinakamainam na kondisyon kung saan siya ay malalamon sa Divine Origin Chi nang hindi naglilinang. Ang tanging downside ay ang mga cultivator lamang sa ilalim ng Divine King Realm ang maaaring uminom ng tabletang ito. Bukod dito, dahil karamihan sa mga sangkap ng Heaven Seizing Fortune Pill ay mga divine herbs, ang pill ay maaari ding magbigay sa mga cultivator ng perpektong Divine Origin Chi. Ang cultivator ay kailangan lamang na lumunok at huminga kapag umiinom ng tableta, at hindi siya makakaramdam ng anumang presyon sa panahon ng proseso. Ang Heaven Seizing Fortune Pill ay maaaring makatulong sa isang tao na tapusin ang proseso ng paglilinang. Ang buong katawan ay magiging tulad ng isang pinong jade at ang hininga ng isang tao ay maaaring maghalo ng mabuti sa langit at lupa. Kaya, makakatulong din ito sa magsasaka na itago ang sarili. Kahit na ang mga dalubhasa sa dalawang lupain na mas mataas ay hindi mapapansin ang iyong pag-iral. Ang mga cultivator sa tuktok ng Heavenly God Realm ay maaari ding uminom ng pill na ito at makakatulong ito sa kanila na mapaglabanan ang kanilang mga bottleneck at makakatulong pa sa kanila na makamit ang isang cultivation breakthrough. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahusay ang tabletang ito. Kung walang kalamangan na tulad nito, paano ito mamarkahan bilang isang immortal grade pill? Bagamat ang kalidad ng Heaven Seizing Fortune Pill ay maituturing lamang na nasa gitnang hanay sa mga immortal grade na tabletas, ang bisa nito ay sapat na gawa-gawa at kahanga-hanga. Kahit na nangangailangan lamang ito ng 5 uri ng halamang gamot upang ihanda ang tableta, hindi ko pa narinig ang iba pang 3 uri ng halamang gamot. Ngumiti ng mapait si Jiang Chen. Ang 10,000 Years Blood Spirit Mushroom at Human-Faced Demon Ginseng ay nangyari na 2 sa 5 halamang gamot, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa iba pang 3 halamang gamot. Scarlet Cloud Ancient Vine Heart, Heavenly Snake's Gallbladder, Eye Spirit Spring. Ano ang Eye Spirit Spring? Umiling si Jiang Chen. Tila napakahirap na hanapin ang 3 pang halamang gamot. Masasabing kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Nang lumabas si Jiang Chen sa kuweba, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao. Mayroong halos 10 tao sa grupo at lahat sila ay mukhang solemn na. Nakita na ni Jiang Chen ang taong nanguna noon. Siya ay mula sa Overlord Sect at ang kanyang lakas ay mabigat dahil narating na niya ang Late Void God Realm. Jiang Chen, napangiti ng mahina ang pinuno. Hindi masama, sagot ni Jiang Chen. May gustong bayaran ako ng 3,000 mataas na grado na Divine Origin Stones para patayin ka. Sa tingin mo ba dapat ko itong kunin o hindi? Nilaro ni Zhu Mingyang ang Half Moon Scimitar sa kanyang kamay at mahinahong sinabi. Mawawalan ka ng magandang pagkakataon para kumita ng pera kung hindi mo kukunin ang 3,000 Divine Origin Stones. Ang swerteng iyon ay sapat na para makipaglaro ka sa mga babae. Hahaha, sabi ng isang payat na binata at malamig na ngumiti. Skyhawk Residence, Shin lang. 5 elementong sekta, Uyang Shoxan. Isang chubby na binata ang lumakad ng may walang awa na paningin at tumabi kay Zhu Mingyang. Ngumisi si Qin lang at sinabing, narinig ko na ang taong ito ay mayaman.
Sa Gathering Destiny Square, naglabas siya ng 3 piraso ng Divine Tool. I guess marami siyang kayamanan. Kailangan mong sabihin sa amin ng tapat kung gayon, sabi ni Zhu Mingyang nang may panghihinayang na paraan. Lahat tayo ay mga tao mula sa iisang alyansa at narito para sa paglilinang. Ayokong patayin ka pero kailangan mong ilabas lahat ng kayamanan mo. Kung ang mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3,000 Divine Origin Stones, bibilhin ko ang mga ito sa iyong buhay. Kahit tanungin ka pa nung tao, hindi ko sasabihin sa kanya. Ano sa tingin mo? Ako ay napakamatuwid, sa palagay mo ba? Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Zhu Mingyang sa pagitan ng mga bundok, lahat ay nag-echo sa parehong paraan at suportado siya. Sige, dapat alam mo kung ano ang pinakamahusay na gagawin. Bata, ilabas mo ang iyong mga kayamanan pagkatapos ay titiyakin namin na makakalabas ka rito ng buhay. Kung hindi, wala kaming maipapangako sa iyo. Sinabi ni Ouyang Xiaoxan sa isang hindi interesadong paraan. Pinuksan ni Jiang Chen ang kanyang kamay upang ipahiwatig ang kanyang kawalan ng kakayahan. Kung gusto mo ng pera, wala ako. Pero may buhay ako. Biglang nalungkot si Zhu Mingyang at ang iba pa dahil sa ugali ni Jiang Chen. Akala nila ay luluhod si Jiang Chen at magmakaawa sa kanila na iligtas ang kanyang buhay. Sa hindi inaasahan, siya ay naglakas loob na maging walang ingat at walang takot. Isang half-step True God expert ang naging napakayabang sa harap nila. Bakit mo gustong gawing nakakahiya ang sitwasyon? Gusto ko laging lumutas ng mga problema sa mapayapang paraan pero pinilit mo akong kumilos. Bagamat hindi ganoon kaganda ang reputasyon ng aking overload sect, hindi namin kailanman binubuli ang mahihina at matatanda. Nabibilang ka sa mahihina dahil ang iyong cultivation realm ay masyadong mababa. Basta masunurin ka sa akin, hindi kita ibubuli. Hehe. Nagsimulang magpakita ng pagkainip ang walang awa na mukha ni Zhu Mingyang. Okay lang na may mahinang cultivation realm. Ang nakakalungkot lang ay ang mga hanggal mo para humanap ng gulo mula sa akin. Napabuntong hininga si Jiang Chen na naging dahilan upang pagtawanan nila siya dahil akala nila ay hindi niya alam kung ano ang kamatayan. Ipinikit ni Zhu Mingyang ang kanyang mga mata at mahinang nagsabi, sige, nanalo ka sa argumento dahil nagawa mong mairita ako. Bilang premyo, nandito na ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Itinuon ni Ouyang Xiaoxan ang kanyang isip pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang mga kamay upang senadoryasan ang 2 eksperto sa Early True God na sugurin si Jiang Chen. Taloin mo siya. Sa sandaling natapos ni Ouyang Xiaoxan ang kanyang mga salita, ginamit ni Jiang Chen ang kanyang Heavenly Dragon Sword para walisin ang 2 eksperto sa tunay na Diyos na iyon, na naging dahilan ng pagbagsak ng 2 sa lupa. Napatay sila ni Jiang Chen gamit ang kanyang espada sa loob lamang ng 1 segundo. Paano ito naging posible? Oo, isa lang siyang kalahating hakbang na True God pero nagawa niyang pumatay ng 2 eksperto sa Early True God. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako naniniwala. Masyadong mabilis ang kanyang sword strike. Ang mga mata ni Ouyang Xiaoxan ay puno ng kalupitan. No wonder masyado kang conceited. Ito ay dahil mayroon kang ilang mga trick sa ilalim ng iyong manggas. Sige, ngayon ay wala nang dahilan para iligtas ang iyong buhay. Si Ouyang Xiaoxan ay sumangot ng malamig at tinitigan ang 2 lalaki na kamamatay lang. Napaawang ang kanyang bibig, parang may sinasabing, bastos, sa kanila. Ang espada ay bumangon muli sa kamay ni Jiang Chen, at ang liwanag nito ay tumawid sa lahat ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ouyang Xiaoxan at agad na binawi ang sarili. Nawasak ang kanyang 9-tooth steel blade, may malaking butas dito. Nang ang espada ni Jiang Chen ay tumawid malapit sa kanyang balikat ngayon, naramdaman niya ang kakilakilabot nito. Hindi pa rin makapaniwala si Ouyang Xiaoxan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay nakakatakot. Nakakatakot na malaman na siya ay tinanggihan ng isang kalahating hakbang na tunay na Diyos. Hindi ako naniniwala. Ayaw maniwala ni Ouyang Xiaoxan dahil napakaraming tao ang nakatingin sa kanya. Paano siya nawala ng mukha sa ganitong paraan? Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Kung talagang natalo siya ni Jiang Chen, mahihiya talaga siya dito. Isa siya sa mga henyong disipulo ng 5-element sect, at mas mababa lamang kay Zhu Mingyang. 5-element blade technique, escaping symbol art. Si Ouyang Xiaoxan ay mukhang seryoso.
Ang anino ng kanyang talam ay kumakalat kung saan-saan. Gayunpaman, nang lumitaw si Jiang Chen sa tabi niya, hindi niya alam na malapit na siyang matalo. Dahil hindi niya alam kung saan magmumula ang susunod na pag-atake ni Jiang Chen. Sa oras na lumitaw ang espada ni Jiang Chen, nabali na ang kanyang talam. Nang gusto niyang bawiin ang kanyang sarili, sa kanya lang napagtanto na ang espada ni Jiang Chen ay gumalaw na muli at pinutol ang kanyang braso na nakahawak sa kanyang talam. Napasigaw si Ouyang Shoxin sa kawalan ng pag-asa at napaatras ng isang hakbang. Gayunpaman, nang lumapit siya kay Zhu Mingyang, takot lang ang naramdaman niya. Iligtas mo ako, kapatid. 5 Elemental True Fire, nagningas sa mabangis na apoy. Malamig na bamantong hininga si Jiang Chen. Nilamon ng 5 Elemental True Fire si Ouyang Shoxin. Dahil disipulo siya ng 5 Element Sect, hahayaan kitang mamatay sa ilalim ng 5 Elemental True Fire School. Agad na napalingon si Zhu Mingyang at bumagsak ang kanyang mukha. Ito ay sa labas ng kanyang inaasahan na si Ouyang Shoxin ay ganap na matatalo pagkatapos na matrap sa 5 Elemental True Fires. Gusto ni Zhu Mingyang na kumilos para iligtas si Ouyang Shoxin ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang lapitan ang 5 Elemental True Fire dahil ito ay nasusunog. Maraming tao din ang napaatras ng ilang hakbang na puno ng takot ang mga mukha. Wala pang 10 segundo, si Ouyang Shoxin, nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw, ay nasunog at naging abo sa ilalim ng 5 Elemental True Fires. Lahat ay umatras, malungkot ang mukha ni Zhu Mingyang. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Jiang Chen. Talagang mayroon kang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Parang hindi ka masunurin kung hindi ako kikilos. Nagpalitan ng tingin sina Zhu Mingyang at Jiang Chen. Si Jiang Chen ay mukhang kabibe at hindi nagpakita ng anumang takot. Dahil patuloy na hinamon at sinaktan siya ni Zhu Mingyang, naramdaman niyang hindi rin siya dapat maging maawain. Kuya, kailangan mong ipaghiganti ang Young Master Ouyang. Oo. Namatay siya ng malungkot. Ang taong ito ay nararapat na parusahan. Ang taong pumatay kay Young Master Ouyang ay hindi mapapatawad. Ito ay hindi mabata. Patayin siya, patayin siya. Sa pagtingin sa mga taong ito na patuloy na nagsasalita, naawa si Jiang Chen sa kanila dahil palagi silang kulang sa kanilang sariling opinyon at sumusunod lamang sa idinidikta ng ibang tao. Ang mga mahihinang tao na tulad nila ay maaari lamang yurokon, anuman ang kanilang pangangatawan o dignidad. Bukod dito, wala silang anumang lakas para sa pag-counterattack, at umaasa lamang sila sa isang taong malakas. Nakakalungkot talaga. Kung kikilos ka, kamatayan din ang magiging wakas mo. Ang distansya sa pagitan ng Jiang Chen at Zhu Mingyang ay wala pang kalahating metro at pareho silang tiwala sa kanilang sarili. Bilang pangalawa sa pinakamalakas sa Overlord Sect, syempre proud na proud siya sa sarili niya. Sa kanyang puso, maliban sa nangungunang 3 eksperto ng Clearstream Sect, ang nangungunang 2 eksperto ng Ghost Eye Sect, lang yan ng Divine Peel Sect at sa kanyang sariling senior na si Kyuzin, walang sinuman ang makakapagpilit sa kanya. Maging si Linglong ng Heavenly Star Sect at si Liu Quanchao ay mas mababa sa kanya. Itinuro ni Zhu Mingyang si Jiang Chen at sinabing, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Pero ito lang din ang joke na hindi ko matatawa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong umatake. Tingnan ko kung gaano kakalakas dahil kaya mong patayin kahit si Ouyang Shoxin. Dapat kang makaramdam ng karangalan dahil ikaw ay mamamatay sa aking mga kamay. Kung hindi, kahit na makaalis ka rito ng buhay, hindi ka pakakawala ng mga tao ng 5 Element Sect. Sige, kung gusto mo, mahinang sagot ni Jiang Chen. Nang maabot ang kalahating hakbang na True God Realm, mas malakas pa siya ngayon. Bagamat hindi ganoon karami, ang pagpatay sa taong ito ay hindi magiging napakahirap para sa kanya. Natapakan ni Jiang Chen ang kawalan at ang kanyang Azure Dragon 5 steps ay inalis ang lahat ng landas ng pag-urong ni Zhu Mingyang. Lalabanan niya si Zhu Mingyang hanggang sa huli. Inihagis ni Jiang Chen ang kanyang Dragon Transformation, kaya biglang tumaas ang kanyang lakas sa 10 beses kaysa dati. Nakatulong ito sa kanya na maabot ang rurok ng Mid-True God Realm, na naging mas malakas siya ng maraming beses kaysa kay Zhu Mingyang ngayon. Ang bawat hampas na ginawa ni Jiang Chen ay walang katumbas na mabangis na patuloy na nagtataboy kay Zhu Mingyang sa ilalim ng kanyang Heavenly Dragon Sword.
Hindi inaasahan ni Zhu Mingyang na magiging ganito ka-brutal si Jiang Chen. Lalo na pagkatapos ng pagbabagong anyo ng dragon, para bang si Jiang Chen ay naging ibang tao, kaya hindi na siya kayang tiisin ni Zhu Mingyang. Si Jiang Chen ay parang isang halimaw sa anyo ng tao. Nang damaykit ang espada ni Zhu Mingyang kay Jiang Chen, para lang itong nakikiliti kay Jiang Chen. Sa kabilang banda, ang malakas na pag-atake ni Jiang Chen ay nagpahirap kay Zhu Mingyang. Damit, masyadong halimaw ang lalaking ito, di ba? Naisip ni Zhu Mingyang sa kanyang puso. Kung hindi ka kikilos ngayon, kailan ka pupunta? Galit na sigaw ni Zhu Mingyang. Nanguna si Qin Lang at dinala ang iba pang 30 tao na sumali sa labanan, na naglalayong gipitin si Jiang Chen. Gayunpaman, ang kalakasan ni Jiang Chen ay hindi mapaglabanan sa sandaling ito. Sa ilalim ng kakilakilabot na pagbabagong anyo ng dragon, maaari niyang alisin ang isang dalubhasa sa tunay na Diyos ng walang kahirap-hirap sa isang iglap. Tumulo ang dugo mula sa Heaven Dragon Sword habang ang nakakatakot na sword na Qi ay tumawid sa bawat direksyon. Ang ganitong brutal na si Jiang Chen ay talagang natakot kay Zhu Mingyang. Ngayon lang niya naintindihan na hindi niya dapat sinaktan ang lalaking ito sa simula pa lang, pero sino ang nakakaalam na magiging ganito siya kay Tikot. Mahigit 30 tao ang napatay ni Jiang Chen sa wala pang isang minuto. Si Qin Lang at Zhu Mingyang lamang ang natira at ang paligid ay napuno ng dugo. Ikaw, isa kang baliw. Walang kamalay-malay na binawi ni Qin Lang ang kanyang sarili, ang kanyang mukha ay mukhang napakapangit na pagmasdan matapos laslasin ng espada ni Jiang Chen. Nagawa niyang makatakas sa kamatayan ngayon lang, ngunit alam niyang hindi siya pababayaan ni Jiang Chen na mabuhay. Matapos mabigang hampasin ni Jiang Chen si Zhu Mingyang, tumalikod siya at sumugod sa Qin Lang. Sa kawalan, isang anino ng isang espada ang bumasag na may nakasisilaw na ningning. Alam ni Qin Lang na makakatakas siya sa kamatayan sa pagkakataong ito. Demonyo! Nakatitig si Qin Lang sa madilim na kalangitan ngunit hindi makahanap ng angkop na salita para ilarawan si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay pumatay ng higit sa 30 tao sa isang iglap. Ito ay masyadong marahas at masyadong brutal. Huminga ng malalim si Zhu Mingyang. Dahil sa kakilakilabot ni Jiang Chen, parang gusto niyang bawiin ang sarili. Malamig na sinabi ni Zhu Mingyang, Jiang Chen, wala talagang sama ng loob sa pagitan natin. Sana alam mo kung ano ang ginagawa mo ngayon, at huwag mong subukang gumawa ng kalokohan. Hindi ako mula sa isang mababang uri ng sekta tulad ng Five Element Sect o Skyhawk Residence. Ang My Overload Sect ay isa sa 10 pangunahing sekta at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kapatid na sekta ng iyong sekta, ang Heavenly Star Sect. Mas mabuting huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan. Sa simula pa lang, nakapag-usap na kami ng maayos sa isa't isa. Bakit mo gustong gumawa ng ganitong sitwasyon ngayon? Hindi ko ipaalam sa iba na pinatay mo ang lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, kung pipilitin mong kumilos laban sa akin, huwag mo akong sisihin sa mga kahihinatnan. Kapag nag-away ang dalawang tigre, laging may talo. Ang isa sa amin ay masusugatan ng gusto kung talagang lalaban kami. Tumingin si Jiang Chen kay Zhu Mingyang at mahinahon siyang ngumiti. Sa pagtingin sa kung gaano kaseryoso ang mga salita ni Zhu Mingyang, hindi mapigilan ni Jiang Chen na matuwa. Ang Overload Sect ay hindi isang sekta na maaari mong saktan. Kung magkapit kamay tayo ngayon, sa palagay ko makakamit natin ang isang malaking bagay sa hinaharap. Si Zhu Mingyang ay mukhang napakaseryoso at maging si Jiang Chen ay nakaramdam ng masama na gambling siya. Ngumiti si Jiang Chen at sumagot, kapag nag-away ang dalawang tigre, dapat may talo. Gusto ko ang kasabihang ito. Haha. Gayunpaman, hindi ako magiging isang tigre ngayon dahil ako ang magiging bayani upang patayin ang tigre. Sa sandaling ito, bumagsak ang mukha ni Zhu Mingyang. Mula sa sinabi ni Jiang Chen, malinaw naman, si Jiang Chen ay hindi gustong makipagkasundo sa kanya. Gusto mo ba talagang sumakay sa kalsadang walang balikan? Sa Hidden Secret Realm na ito, hindi mo malalampasan ang lahat ng eksperto ng mag-isa. Kung papatayin mo ako, siguradong ipaghihiganti ako ng mga senior kong kapatid. Sa palagay ko ay maaaring wala kang kakayahang talunin siya. Oo, kaya susubukan ko ngayon kung may kakayahan ako o wala, malalim na sabi ni Jiang Chen. Jiang Chen, huwag mong sirain ang sarili mong kinabukasan.
Isa akong alagad ng Overload Sect. Unfortunately, parang hindi mo gets kahit ang dami ko nang sinabi. Sayang ang effort ko para magpaliwanag ng sobra. Mag-away tayo, fair na. Hindi mapigilan ni Zhu Mingyang na hindi makapagsalita sa huli, at tuluyan na niyang binago ang kanyang tono. Alam niyang hindi siya bibigyan ni Jiang Chen ng anumang pagkakataon. Kaya ang tanging paraan upang harapin ang sitwasyong ito ay magkaroon ng buhay at kamatayang labanan. Ngumiti si Jiang Chen at sinabi, magsimula na tayo, isa lang ang pagkakataon mo. Sa pagharap sa nakakabaliw na pag-atake ni Zhu Mingyang, si Jiang Chen ay nanatiling kalmado dahil ang kanyang kasalukuyang pagbabago sa dragon ay umabot na sa rurok ng True God Realm. Sa tulong ng kanyang Heavenly Dragon Sword, ang lakas ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay nagawang sugpuin si Zhu Mingyang kahit na ang huli ay isang huling tunay na Diyos. Lonely Star Shadow, Full Moon Sickle. Sinira ni Zhu Mingyang ang kalangitan na may anino ng Full Moon Sickle. Ang kanyang kakilakilabot na pag-atake ay nagawang palibutan si Jiang Chen ng mabangis. Si Jiang Chen ay natigilan saglit at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang Heavenly Dragon Sword para bumangga sa Full Moon Sickle. Sina Jiang Chen at Zhu Mingyang ay parehong bumagsak sa lupa habang nakatalikod. Hindi kumilos si Jiang Chen. Napangisi si Zhu Mingyang matapos maramdaman na ang karit sa kanyang kamay ay naging sobrang lamig. Nang humakbang si Jiang Chen sa ikalimang hakbang ng 5 steps ng kanyang Azure Dragon, napaatras si Zhu Mingyang. Puno ng dugo ang kanyang mukha at maging ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa. Ang Heavenly Dragon Sword ni Jiang Chen ay hindi lamang nabasag ang kanyang Full Moon Sickle, ngunit pinutol din ang kanyang katawan sa kalahati. Siguradong, magsisisi ka. Nahihirapang sabi ni Zhu Ming saka tuluyang binawian ng buhay. Ngumisi si Jiang Chen. Ang kanyang 5 elemental true fires ay nagsunog ng higit sa 30 bangkay at ginawa itong pagkain. Hindi talaga plano ni Jiang Chen na gumawa ng anumang aksyon laban sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi nila naisip na pakawalan siya. Kaya naman nakipag-away siya sa kanila. Dahil pinili niyang gawin iyon, hindi niya ito pagsisisihan. Karapat-dapat sila sa mga kahihinatnan. Ito ang karma na nararapat sa kanila dahil gusto nilang i-bully siya na nag-iisa. Sa Hidden Secret Realm, walang mabuti o masamang tao kundi mga tao lang ang makakaligtas. Si Jiang Chen ay hindi kailanman nakaramdam ng awa sa mga tanga at hindi rin siya isang doormat. Hindi siya magdiramdam sa mga taong ito dahil karapat-dapat silang mamatay. Isang mapang-api na paraan ng pagpatay. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puti na nakasabit sa isang puno. Ngumiti ang lalaki, at makikita sa kanyang mga mata na hindi siya ordinaryong tao. Sect ng Clear Stream. Ang dakilang tagapangalaga, si Tang Xin. Malalim na feng sect, Jiang Chen. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas ang lakas mo. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kahit isang disipulo mula sa Overlord Sect ay namatay sa iyong mga kamay, hehe. Nakakamangha talaga. Sabi ni Tang Xin sa mapaglarong tono habang ang kanyang mukha ay may ngiti. Bakit ka nandito, Tang Xin? Hindi ko akalain na nandito ka para lang makipag-chat sa akin, hehe. Dahil namatay siya, ano ang masasabi natin ngayon? Ang sarili lang niya ang masisisi niya kung bakit niya ako naisip ang patayin. Hindi ako basta-basta papatay ng tao, sabi ni Jiang Chen. Malaki. Hinahangaan ko ang mga katulad mo. Tumalon si Tang Xin mula sa puno, mukhang napakaganda. Bilang isa sa 3 dakilang tagapangalaga ng Clearstream Sect, hindi maikakailang malakas ang lakas ni Tang Xin. Kung ikukumpara kay Zhu Mingyang, mas malakas siya. Brother Tang, paano kung sabihin mo lang sa akin ng tapat, diretsyong sabi ni Jiang Chen. Natameme talaga ako sa lakas mo. Iniisip kong pumatay ng halimaw at kailangan ko ng katulong. I wonder if Kuya Jiang willing to help me. Magkahawak kamay kami para patayin ang halimaw. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Tang Xin sa isang mabait na paraan, tinatrato si Jiang Chen na parang may kaparehong posisyon sa kanya. Sa buong hangganan ng Lin, kakaunti lamang ang mga tao ang nang-ahas na tawaging magkakapatid ang 3 dakilang tagapangalaga ng Clearstream Sect. Tanong ni Jiang Chen, ano ang makukuha ko bilang gantimpala? Hahaha, napaka-upfront mo. Ang makako-operate sa iyo ang swerte ko. Ano sa palagay mo ang tungkol sa 3,000 Divine Origin Stones?
Hindi ako interesado sa Divine Origin Stones. Umiling si Jiang Chen. Bukod dito, hindi niya alam kung ano talaga ang gusto ni Tang Xin. Ang halimaw na papatayin ni Tang Xin ay marahil hindi isang ordinaryong halimaw. Kung hindi, bakit siya hihingi ng tulong kung siya mismo ang makakapatay ng halimaw? Sa totoo lang, ang mga halimaw na papatayin ko ay ang Green Jade Black Tortoise at ang Heavenly River Clam. Yan ba ang number 1 na pagong, Green Jade Black Tortoise? Mayroon itong napakahusay na depensa at kahit isang gintong bato ay hindi makabasag ng kabibi nito. Nagpakita ng interes ang mga mata ni Jiang Chen. Gusto ko ang shell ng Green Jade Black Tortoise. Mapait na ngumiti si Tang Xin at sumagot, ang Green Jade Black Tortoise at Heavenly River Clam ay magkasama ngayon. Gayunpaman, ang kanilang depensa ay lubhang mabigat at wala akong magawa sa kanila. 2 beses ko na silang nakalaban ngunit hindi madaling makuha ang water-repelling spirit pearl mula sa Heavenly River Clam. Bakit sila magkasama? Nag-aalinlangan na tanong ni Jiang Chen. Ewan ko dyan. Maaari kang magkaroon ng shell ng Green Jade Black Tortoise kung nagawa naming patayin ito. Ang target ko ay ang Heavenly River Clam. Sana mabigyan ako ni Kuya Jiang ng kamay, muling sabi ni Tang Xin. Kunin mo ang water-repelling spirit pearl. Gusto ko ang Green Jade Profound Tortoise. Tumango si Jiang Chen. Ito'y isang kasunduan. Sina Jiang Chen at Tang Xin ay nagpatuloy sa pagsulong ng ilang daang lis at narating ang isang lawa na natatakpan ng fog dahil napapalibutan ito ng mga higanteng bundok. Walang katapusang huni ng mga ibon at cicadas ang maririnig mula sa loob. Napakaganda ng tanawin na may mga sinaunang puno sa tabi ng tahimik na lawa na nagpapahintulot sa isa na maupo at tamasahin ang malamig na hangin. Ang hangin ay mas sariwa kaysa sa ibang lugar. Ito ang lawa kung saan naninirahan ang pagong at kabibe. Sabi ni Tang Xin habang nakaturo sa harap. Panoorin mo ako. Pagkatapos ay kinuha ni Tang Xin ang kanyang Divine Hunting Spear at itinapon ito sa lawa ng may lakas. Nalikha ang mga alon at alon mula sa tahimik na lawa. Banal na pagong, lumabas ka kaagad at salubungin ako, sigaw ni Tang Xin habang siya ay lumulutang sa ere. Tiningnan ni Jiang Chen ang eksenang ito. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon ng taong ito at walang gaanong pag-unlad sa hitsura nito. Sa sandaling ito, isang berdeng jade na pagong na may radius na humigit kumulang 3 metro ang lumabas mula sa tubig. Umiling-iling ang higanteng ulo nito at galit na nagsalita sa malalim nitong boses. Kasuklam-suklam na tao, paulit-ulit ka, pero sa tuwing tinataboy kita. Ngayon maglakas loob kang pumunta dito para ibigay ang iyong buhay. This time, hindi ko nahahayaang makatakas ka. Malinaw, ang pang-aasar ni Tang Xin ay nagpagalit sa halimaw. Hindi ako nag-iisa ngayon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay ang iyong shell at ang water-repelling spirit pearl. Siguro, kaya kung iligtas ang buhay mo. Sabi ni Tang Xin. Ang Green Jade Profound Tortoise ay nagngangalit ang mga ngipin at sinabing, kayong mga makasalanan at mapanlinlang na tao, gusto ninyo ang aking shell at ang aking perlas. Paano mo inaasahan na mabubuhay tayo? Nakikita kong narito ka para hanapin ang kamatayan. Tumawa si Jiang Chen at sinabing, tama ka, matandang pagong. Lumabas ka at lumaban ng 300 rounds kasama ako. Hahaha. Nagalit ang Green Jade Profound Tortoise at malamig itong tumingin kina Jiang Chen at Tang Xin. Dahil nandito kayong dalawa para mamatay. At ngayon, papatayin kayong dalawa ng matandang ito. Ang Green Jade Profound Tortoise ay umungal ng galit na galit. Tumalsik ang tubig at nabuo ang hindi mabilang na mga pana ng tubig. Pagkatapos ay bumaril ito patungo kina Jiang Chen at Tang Xin na mabilis na umatras at nakaiwas sa pag-atake. Sabay-sabay na sumugod ang dalawa. Slaughter Dragon Seal. Si Jiang Chen ay sumalakay at ang Green Jade Profound Tortoise ay mabilis na nagtago sa loob ng shell nito. Invincible Splitting Sharp Spear. Tumusok si Tang Xin at damapo ito sa shell ng pagong, naririnig ang tunog ng banggaan ng metal at lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, umikot ang Green Jade Profound Tortoise, na nagdulot ng tilamsik ng tubig, at nagkalat ang mga ice blades sa lahat ng panig. Ikan-away ni Jiang Chen ang kanyang talam at hinarang ang karamihan sa mga matalim na blade ng yelo. Pinilit ng pag-atake sina Jiang Chen at Tang Xin. Nakakatakot na Green Jade Profound Tortoise.
Ang cultivation ng halimaw na ito ay nasa late true god realm man lang, mataimtim na sinabi ni Jiang Chen. Mag-ingat ka. Ang mga ice blades na iyon ay hindi niya nakamamatay na galaw. Nagbabala si Tang Xin. Myriad Swords Return Art. Nawala ng diskarte ni Jiang Chen ang mga ice blades ng Green Jade Profound Tortoise, na pinalitan ito ng mga snowflake. Napakaganda ng naging eksena. Sumunod si Tang Xin at naglunsad ng hindi mabilang na mga piercing strike patungo sa halimaw. Hindi masama, medyo mahusay. Tingnan ang Void God na ito, medyo may kakayahan. Lethal Tackle. Ang Green Jade Profound Tortoise ay umungal. Pagkatapos ay nagtago ang halimaw sa loob ng shell nito at binangga ang sarili patungo kay Tang Xin. Ikan-away ng huli ang kanyang sibat at naglunsad ng sunod-sunod na piercing strike patungo sa reptilya. Gayunpaman, walang pinsalang makikita sa shell nito, tanging ang tunog ng banggaan ng metal ang narinig, na lubhang masakit sa pandinig. Tingnan natin kung kakayanin mo ang aking Heavenly Dragon Sword. Sinamantala ni Jiang Chen ang pagkakataong ito at tumalon pasulong. Sa sandaling ito, ang Green Jade Profound Tortoise ay hindi nagpapakita ng anumang kahinaan at nakipagsagupaan sa talam ni Jiang Chen. Nagulat si Jiang Chen matapos mapa-atras. Hindi niya kinaya ang lakas at depensa ng pagong. Lalo na ang matibay nitong shell, ang backlash mula sa pag-atake sa shell nito ay ibinalik sa attacker. Kinabahan si Jiang Chen nang mabilis siyang umatras. Gayunpaman, isang malalim na marka ang naiwan sa shell ng hayop. Ang Green Jade Profound Tortoise ay humarap ng 3 beses, at si Jiang Chen ay umatake ng 3 beses. Ang kanilang banggaan ay nagdulot ng malaking pagyanig sa shell ng halimaw. Nakakatakot na depensa. Ang Heavenly Dragon Sword ni Jiang Chen ay isang pinakamataas na grado na Primal Origin Treasure. Ngunit hindi nito kayang basagin ang shell ng Late True God. Ito ay hindi kapanipaniwala. To think na kaya niyang mag-iwan ng ganoon kalalim na marka sa likod ko. Ang sandata ng lalaking ito ay napakatalas. Ang Green Jade Profound Tortoise ay labis na nabigla sa kaibuturan. Sa sandaling ito, alam ng halimaw na si Jiang Chen ay hindi malakas. Kung talagang malakas si Jiang Chen, hindi sana ginamit ng halimaw ang kanyang shell para umatake. 2 versus 1. Anong mga bayani kayo? Hahaha. Old Clam, hayaan silang makita kung gaano kalakas ang mapangwasak na Tortoise Clam duo. Tumikim ang Green Jade Profound Tortoise na may dumadagandong na dagandong. Ang ilang zang matangkad na higanteng kabibe ay lumabas mula sa tubig. Kulay ginto ang katawan nito. Sumigaw ang Heavenly River Female Clam, bastos na naman iyon. This time, hindi ka na makakatakas. Matandang pagong, patayin natin sila. Isang babaeng hugis tao ang makikita sa loob ng kabibe, ngunit wala itong mga paa o braso, ang buong katawan nito ay nakapaloob sa kabibe. Ito ay kakaiba. Nasa ilalim ng katawan ng babae ang nagniningning na water-repelling spirit pearl. Heavenly River Female Clam, Green Jade Profound Tortoise, nandito na silang dalawa. Hehe, kurba ang mga labi ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, kailangan nilang labanan ang dalawang halimaw na ito. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon. Magsisisi ka kung hindi, sabi ni Jiang Chen. O talaga, bakit hindi mo kami talunin bago ka magsalita? Kung hindi, natatakot ako na baka hindi mo matupad ang hiling na ito. Ngumisi ang Green Jade Profound Tortoise. Ang pagong at kabibe ay nagkapit-bisig at lalo pang naging makapangyarihan. Hinarap ni Jiang Chen ang Green Jade Profound Tortoise habang si Tang Xin ay nakaharap sa Heavenly River Female Clam. Ako ang kalaban mo. Ngayon tingnan natin kung gaano ka kalakas. Hindi ka karapat-dapat na labanan ako kung hindi dahil sa espadang iyon sa iyong mga kamay. Ang Green Jade Profound Tortoise ay tumingin kay Jiang Chen na may paghamak. Talaga, kung gayon, kailangan kong gawin ang aking halaga. Mahusay ang iyong depensa, pero ngayon, tingnan natin kung sapat ba ang mga pag-atake ko. Naging malamig ang tingin ni Jiang Chen. Paano magiging masaya si Jiang Chen kapag tiningnan siya ng masama ng pagong? Matandang pagong. Ngayon, gusto kong uminom ng Chinese softshell tortoise soup. Masustansya. Tinilaan ni Jiang Chen ang kanyang mga labi, na nagpagalit sa hayop. Damned human! Mamamatay ka sa isang marangal na kamatayan. Mahilig ako sa karne ng tao. Ito ay isang delicacy. 100 taon na akong hindi nakatikim nito.
Hehe. Umiling ang Green Jade Profound Tortoise at gumanti. Nakatingin lang si Jiang Chen sa Green Jade Profound Tortoise habang nakikipagsagupaan sa isang hayop, paulit-ulit. Ang halimaw ay nang ahas na huwag kunin ang talam ni Jiang Chen ng direkta. Sa sandaling ito, pinipigilan ni Jiang Chen ang halimaw, na nagpapahintulot kay Tang Xin na kumilos ng mas malaya. Ang dalawang halimaw ay medyo malakas, lalo na ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol. Para sa isang tulad ni Tang Xin na nasa late True God realm din, wala siyang magagawa laban sa kanila. Motherfucker! Tumanggi akong maniwala na hindi ko mababasag ang shell ng kabibe na ito, sabi ni Tang Xin habang kinakagat ang kanyang mga ngipin habang inilalabas niya ang kanyang buong lakas. Naglunsad siya ng sunod-sunod na piercing strike sa Heavenly River Female Clam. Ngunit walang naramdaman ng halimaw, pinili nitong tumahimik at pasibong ipinagtanggol ang pag-atake, na ikinagalit ni Tang Xin. Dahil kahit anong gawin niya, hindi niya masira ang depensa nito. Ngayon, inaasahan niyang masira ni Jiang Chen ang shell ng bastard na ito. Pagkatapos nito, pareho silang maaaring magbanta sa kabibe ng magkasama. Brother Jiang, maaari mo bang sirain ang bastard na ito? Sigaw ni Tang Xin. Huwag kang mag-alala. Walang kapantay ang halimaw na ito para sa akin. Tiwalang sumagot si Jiang Chen. Napakagaling. Ikaw na ang bahala sa bastos na ito. Panuurin mong basagin ko ang shell ng bastard na ito. Haha. Tumawa si Jiang Chen habang winuwagayway ang kanyang matalas na talam. Nagalit ang Green Jade Profound Tortoise. Shit. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng bakla. Ang Green Jade Profound Tortoise ay umungal. Pinakaayaw niya kapag tinawag siyang bastard ng iba. Isa siyang Profound Tortoise, isang bloodline na malapit sa isang Divine Beast. Ang tawaging bastard, nakakadismaya. Sige, bastard. Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Ang Green Jade Profound Tortoise ay lubusang nagalit at patuloy na humarap kay Jiang Chen gamit ang paputok nitong lakas. Ang matibay at matigas na shell nito ay hindi isang bagay na madaling masira ng sinuman. Ginamit ni Jiang Chen ang kanyang Heavenly Dragon Sword para umatake, at ang talam ay nag-vibrate mula sa backlash. Namanhid ang kanyang braso matapos siyang matamba mula rito. Malinaw, si Jiang Chen ay dahado. Ang Green Jade Profound Tortoise na ito ay nagawang pilitin siya. Kuya Jiang, okay ka lang? Sigaw ni Tang Xin. Ayos lang ako, relax. Walang magawa sa akin ang bastos na ito. Naningkit ang mga mata ni Jiang Chen. Mukhang kailangan niyang ipakita ang ilan sa kanyang mga card. Hindi pa niya ginamit ang Sword of Solitude pagkatapos niyang matutunan ito. Ito ang pinakamalakas niyang sword technique. Tingnan natin kung kaya ng Green Jade Profound Tortoise na ito ang Sword of Solitude. Hindi mo masisira ang depensa ko. Tumigil sa pangangarap. Maliban kung ito ay isang pag-atake mula sa isang eksperto sa Divine King. Kahit isang peak Heavenly God ay hindi makapagbukas ng aking depensa. Ngumisi ang Green Jade Profound Tortoise. Tingnan natin kung mas matigas ang iyong shell o mas matalas ang espada ko. Ngumisi si Jiang Chen at ang Heavenly Dragon Sword ay bumaril patungo sa langit. Sword of Solitude, ako ang Sword Intent. Biglang pumasok si Jiang Chen sa isang malalim na estado at ang buong kalangitan ay nanginig, na parabang ang langit at lupa ay umiiyak. Ang layunin ng Taibak ng pag-iisa, pagputol sa mortal na kaharian mula sa kawalan. Napakalakas ng layunin ng espada. Mataimtim na sinabi ni Tang Xin. Sa pagkakataong ito ay naningkit ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na makakapaglabas si Jiang Chen ng ganoon kalakas na pamamaraan. Medyo makapangyarihan, pero walang kwenta sa harap ko. Sigaw ng Green Jade Profound Tortoise. Hindi kumpletong langit, basag na lupa, Styx River Divine Armor. Ang shell ng Green Jade Profound Tortoise ay biglang nilamon ng nakakatakot na energy barrier. Ganap na tinakpan ng energy barrier na iyon ang buong shell at katawan nito. Ang diskarteng ito ay nakapagpalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng Green Jade Profound Tortoise sa maximum. Gayunpaman, ang layunin ng espada ni Jiang Chen ay hindi dapat gawing trifle. Dagdag pa, hindi ang Heavenly Dragon Sword ang pumutol mula sa itaas, kundi ang Sword of Solitude. Biglang iminulat ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at bumaba ang layunin ng espada. Ang pinakamatibay na kalasag at pinakamatulas na talam ay sa wakas ay nagsagupaan.
Sino ang lalabas na mananalo? Si Jiang Chen ay hindi nabigla. Sa kasalukuyan, ang Green Jade Profound Tortoise ay nakatingin din ng diretso kay Jiang Chen. Sa kasamaang palad para kay Jiang Chen, tila ang kanyang talam ay hindi nagawang maputol ang Styx River Divine Armor ng Green Jade Profound Tortoise. Sa sandaling ito, tahimik na bumantong hininga si Tang Xin sa kanyang puso. Mukhang hindi pa rin sapat si Jiang Chen. O ang mga kakayahan ng pagtatanggol ng taong iyon ay masyadong nalulupig. Hindi ba pwedeng sirain? Sa huli, talo pa rin tayo. Sumimangot si Tang Xin. Ang layunin ng espada ni Jiang Chen ay bumalik sa kawalan. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay napaatras, at nagtamo ng menor de edad na pinsala. Ang counterforce ng Green Jade Profound Tortoise ay hindi isang bagay na madaling harapin ni Jiang Chen. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang Green Jade Profound Tortoise ay umubo ng dugo at kinulayan ng pula ang malaking bahagi ng lawa, ito ay nakakatakot. Sina Jiang Chen at Tang Xin ay maingat na tumingin sa Green Jade Profound Tortoise. Nagsimulang pumutok ang shell nito mula sa loob. Hindi man ito mukhang malubhang na sugatan, basag pa rin ang shell nito mula sa loob. Ito ay dapat na nakaranas ng isang nakamamatay na pinsala. Nakakatakot na layunin ng espada. Tumango si Tang Xin at tumingin kay Jiang Chen. Pambihirang nangingibabaw ang talam na iyon. Tanging ang Green Jade Profound Tortoise lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang espada dahil nagawang basagin ng Sword of Solitude ang depensa nito mula sa loob. Si Jiang Chen ay tahimik na nakahinga ng maluwag mula sa kanyang puso. Ang Sword of Solitude ay talagang makapangyarihan. Nakatulong ang sword intent na iyon sa kanya sa pagsira sa depensa ng Green Jade Profound Tortoise. Noong una, medyo nagdududa siya. Ngunit hindi maitago ng halimaw ang pinsala nito. Sa wakas ay nakaramdam ng tiwala si Jiang Chen sa resultang ito. Ang talam na ito ay lubusang nasira ang kumpiyansa ng halimaw. Matandang pagong. Ang Heavenly River Female Clam ay umungal at agad na tumalon patungo sa Green Jade Profound Tortoise, at hinayla ang pagong pababa patungo sa lawa. Alam ng Heavenly River Female Clam na ang Green Jade Profound Tortoise ay malubhang na sugatan. Ngayon, alam na hindi niya kayang harapin si Jiang Chen at Tang Xin ng mag-isa, ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanya ay ang magtago. Hanggat nagtatago sila sa ilalim ng lawa ay hindi sila magugulo ng 2 taong ito. Matapos mawala ang Heavenly River Female Clam at Green Jade Profound Tortoise, tumahimik ang lawa at wala nang makikitang ripples. Bakit hindi mo pinigilan ang Heavenly River Female Clam? Minsan umubo si Jiang Chen at nagtanong. Ako, masyado akong na-excite at nakalimutan ko na. Awkward na sagot ni Tang Xin. Dahil hindi niya inaasahan na ang Heavenly River Female Clam ay dadagsa patungo sa pagong at sabay na tatakas. So, ano ngayon? Lubusan silang lumubog sa ilalim ng lawa. Sumisid ba tayo sa lawa? Baka hindi natin matalo ang Heavenly River Female Clam sa ilalim ng tubig, seryosong sabi ni Jiang Chen. Nakakalungkot na hinayaan ni Tang Xin ang pagkakataong iyon. Huwag kalimutan na isa akong alagad ng Clearstream Sect. Ang aking sekta ay sikat sa amphibious battle. Tingnan natin kung gaano kalakas itong Heavenly River Female Clam. Naging seryoso ang ekspresyon ni Tang Xin. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit nawala ang Heavenly River Female Clam. Kung hindi niya binitawan ang pagkakataong iyon, pero hindi na mahalaga ngayon. Sige, maghihintay ako sa iyong magandang balita. Kumalukip-kap si Jiang Chen sa kanyang dibdib at ngumiti. Tumalon si Tang Xin sa lawa na may time na ekspresyon habang hinahanap niya ang Heavenly River Female Clam. Sa kabutihang palad, ang lawa ay 10 li, 5,000 metro, lamang ang laki. Kung ang lawa ay kasing laki ng karagatan, kung gaano man katalino o kalakas si Tang Xin, imposibleng mahanap niya kung nasaan ang Heavenly River Female Clam. Tang Xin, mas mabuting huwag mo akong bigon. Ang Green Jade Profound Tortoise ay na-disable na. Kung hindi mo kayang harapin ang isang Heavenly River Female Clam, talagang mabibigo mo ako. Tinitigan ni Jiang Chen ang tahimik na lawa na may seryosong ekspresyon, inaasahan na si Tang Xin ay magbibigay sa kanya ng perpektong sagot. Pumasok si Tang Xin sa lawa at mabilis na nahanap ang lokasyon ng Heavenly River Female Clam. Gayunpaman, ang hayop ay napakalakas sa ilalim ng tubig.
Kahit na nagawa ni Tang Xin na mapalapit dito, wala pa rin siyang magagawa. Bamuka at isinara na lang ng kabibe ang bibig nito, at kumalat ang mga alon ng tubig mula sa katawan nito. Kahit ang amphibious na si Tang Xin ay walang magawa laban dito. Shit! Paano naging napakalakas nitong Heavenly River Female Clam? Si Tang Xin ay nalulumbay. Sa sandaling ito, inilabas niya ang lahat ng mayroon siyang ngunit hindi pa rin niya nagawang matamaan. Ang kabibe ay ayaw makipaglaban sa kanya, at ginamit lamang ang mga kakayahan ng tubig nito. Ang resulta, gayunpaman, ay kasiya siya dahil walang magawa si Tang Xin dito. Gayunpaman, hindi sumuko si Tang Xin. At saka, paano niya haharapin si Jiang Chen kung aakyat siya ngayon? Bilang isa sa mga dakilang tagapag-alaga ng Clearstream Sect, paano siya mabibigo sa ganoong paraan? Hindi niya kayang makitungo kahit isang kabibe. Sinayang niya ang pagsisikap ni Jiang Chen sa pagharap ng isang nakamamatay na suntok sa Green Jade Profound Tortoise. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Tang Xin na payagan ang kabibe na tumakas. Walang magagawa. Dapat mahuli ka ng isang ito ngayon, itinikom ni Tang Xin ang kanyang mga ngipin at lalo pang yamakap. Gayunpaman, sa tuwing sasapit siya sa Heavenly River Female Clam, itinutulak siya ng huli sa bawat pagkakataon. Sa kasalukuyan, si Tang Xin ay parang isang mataba na hindi magagamit ang kanyang lakas, hindi magawa ang isang bagay. Sa wakas, si Tang Xin ay lumabas sa tubig. Kahit paano niya ay provoke ang Heavenly River Female Clam, wala siyang magagawa dito. Hindi mapaglinlang ang halimaw na labanan siya ng direkta. Sa huli, si Tang Xin lamang ang makakaahon ng mag-isa. Motherfucking hell! Iyon pares ng bastard shells. Nakakadismaya ito. Kinagat ni Tang Xin ang kanyang mga ngipin habang nagmumura. Napabuntong hininga din si Jiang Chen. Dahil malinaw ang resulta, walang magawa si Tang Xin dito. Tumanggi ang kalaban na kailan lang at wala silang magawa sa ilalim ng tubig. Naubusan na ako ng ideya. Kuya Jiang, may utang ako sa iyo sa bagay na ito. Si Tang Xin ay wala sa mga pagpipilian. Nawala lang ang mukha niya sa sinabi niya kay Jiang Chen. Hindi bale na. Ito ang inaalala ko. Natatakot ako na ang dalawang iyon ay bumalik sa tubig at hindi lalabas. Wala tayong magagawa laban sa kanila kung gagawin nila iyon. Alam ni na Jiang Chen at Tang Xin ang katotohanan ito. Sa kasamaang palad, si Tang Xin ay masyadong nasa sabik kanina at nakalimutang pigilan ang Heavenly River Female Clam na humantong sa resultang ito. Kahit ano pa, kasalanan ko naman ang magsimula. Nawala ko sa iyo ang Green Jade Profound Tortoise. Ako ang may pananagutan sa lahat ng ito. Si Tang Xin ay hindi nagtutulak sa mga responsibilidad. At saka, kasalanan niya talaga. Nagulat si Jiang Chen sa kanyang saloobin. Ang dakilang tagapag-alaga ng Clearstream Sect ay dapat na isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Isang napakagandang alagad sa buong hangganan ng Lin. Siya ay dapat maging isang mapagmataas na tao. Ngunit ngayon, mukhang ang taong ito ay karapat-dapat na igalang, ang kanyang kahinhinan ay nakaimpluwensya kay Jiang Chen. Hindi bale. Hindi ko sinasadyang sisihin ka. At saka, hindi naman kami nauubusan ng mga opsyon. Pinaikit ni Jiang Chen ang kanyang mga mata at tumingin sa tahimik na lawa. Nagkaroon siya ng matapang na ideya. Biglang nabuhayan si Tang Xin at naging masaya ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Jiang Chen at nagtanong. May iba ka bang ideya? I dare not guarantee it, pero subukan lang natin. Mas mabuti na ito kaysa sumuko. Dahil ang Green Jade Profound Tortoise na iyon ay nasugatan ko ng husto. Ngumiti si Jiang Chen. Magaling ka ba sa ilalim ng tubig? Kaya mo bang lumaban sa ilalim ng tubig? Tanong ni Tang Xin. Hindi, ngunit maaari nating gawing lupa ang lawa. Ngumiti si Jiang Chen. Kuya Jiang, baliw ka ba? Ito ay isang lawa, paano ito biglang naging lupa? Huwag mo akong biro. Ngumiti ng mapait si Tang Xin. Nagsisimula ng maglabas ng kalokohan ang lalaking ito. Obserbahan. Ngumiti si Jiang Chen. Hindi ako sineseryoso nitong si Tang Xin. Mukhang kailangan kong ipakita sa kanya ang ibig sabihin ng shocking. Si Jiang Chen ay sumulong sa Ancestral Dragon Pagoda. Isang maliwanag na liwanag ang sumikat at ang tubig ng lawa ay nagsimulang bumuhos sa pagoda kaagad. Sa sandaling ito, si Tang Xin ay lubos na natulala. Nakita niya ang isang gintong pagoda na sumisipsip sa tubig ng lawa,
kasama na ang mga isda na naninirahan sa loob nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaba ng 10 metro ang lebel ng tubig ng lawa. Ito, nakakatakot. Anong klaseng kayamanan yan? Upang magawa ang ganoong gawain. Hindi napigilan ni Tang Xin na lunukan ang kanyang laway na may tame time na ekspresyon. Ang pagoda sa kamay ni Jiang Chen ay hindi sumailalim sa anumang malalaking pagbabago, ito ay tahimik lamang na nakapatong sa kanyang palad habang sinisipsip ang lahat ng tubig ng lawa. Ibinagsak nito ang bawat loika na alam ni Tang Xin. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Jiang Chen, ang tanging tao na lubos kong kumbinsido ay ang aking kuya at pangalawang kapatid na lalaki. Pero mukhang pangatlong tao ka na ngayon. Talagang nakakuha ako ng bagong kaalaman. Ang pagoda na ito na pumipigil sa River Demon ay tunay na nagmulat sa aking mga mata. Pulong ni Tang Xin. Makalipas ang 2 minuto, halos natuyo ang buong lawa, naiwan na lamang ng 100 metro ang lalim ng tubig dahil hindi na bumababa ang lebel ng tubig. Sa sandaling ito, lumipad sa himpapawid sina Jiang Chen at Tang Xin at nakita ang Heavenly River Female Clam. Siyempre, kasama doon ang Green Jade Profound Tortoise, na wala nang natitirang lakas para lumaban. Hahaha, never thought about it, right? Hindi ka lalayo sa amin. Tumawa ng malakas si Tang Xin at tumakbo patungo sa Heavenly River Female Clam gamit ang kanyang sibat. Ang not-so-great lukong pagoda ni Jiang Chen ay nagawang sumipsip sa tubig ng lawa hanggang sa halos matuyo ito. Ang pagkabigla sa isip ni Tang Xin ay ipinakita sa buong mukha niya. Sigaw ng Heavenly River Female Clam. Nanghina siya dahil nawalan siya ng suporta ng lawa. Samantala, nasa huling paarin ang Green Jade Profound Tortoise. Sa kasalukuyan, hindi ikaw ang aking kapareha. Naiinis na sabi ni Tang Xin habang tinutusok niya ang kanyang sibat. Ang Heavenly River Female Clam ay unti-unting nawawalan ng malay mula sa mga pag-atake. Sa wakas, naipakita ni Tang Xin kung ano ang halaga niya matapos siyang tulungan ni Jiang Chen, at nagawa nilang ibagsak ang Heavenly River Female Clam at Green Jade Profound Tortoise. Kahit na ang isang Divine Tortoise ay may mahabang buhay, namatay pa rin ito sa ganoong paraan. Napabuntong hininga si Jiang Chen habang hawak niya ang Green Jade Profound Tortoise. Ang Green Jade Profound Tortoise na ito ay maaaring gawing isang napakahusay na defensive armor na kahit isang eksperto sa Heavenly God ay hindi makagagawa ng anumang laban, at kahit isang Divine King ay hindi makakabasag nito. Napakapangangibabaw ng banal na pagoda, talagang naiinggit ako. Isang malakas na sigaw ang maririnig. Sumimangot si Jiang Chen at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Dahan-daang lumapit sa kinaroroonan nila ang 2 gwapong binata. Kuya, pangalawang kapatid. Haha, nasa oras lang kayo. Payagan akong ipakilala ang aking kaibigan, ito ay si Jiang Chen. Salamat lang kay Brother Jiang na nakuha ko ang Heavenly River Female Clam at ang Water Repellent Spirit Pearl. Sabi ni Tang Xin sabay tawa ng malakas. Sino ang hindi nakakakilala sa taong kahit na binaliwala ang mga tao ng Divine Peel Sect? Haha, Jiang Chen. Ako ang pangalawang dakilang tagapag-alaga ng Clearstream Sect, si Wu Rufeng. Kinusot ni Wu Rufeng ang kanyang mga mata at tumango. Isang kababalaghan. Napakaganda. Nakangiting sabi ni Xuan Yuan Kenglan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay kasing linaw ng araw. Kalmado ang ekspresyon ni Jiang Chen at isang matamis na ngiti lang ang ibinigay niya. Ngunit nang hindi na nagsalita pa, malinaw na malakas ang dalawang ito. Ang isang tao ay maaaring makakita ng mahinang pahiwatig ng pangangibabaw sa kanilang mga mata, halatang hindi kasing dali ni Tang Xin. Pareho kayong nag-o-over-exaggerate. Kayo ang mga tunay na magiging pinuno ng Lin Boundary. Ako ay isang maliit na karakter na walang halagang banggitin. Hehe, umiling si Jiang Chen. Paano ka magiging nobody, lumaban ka pa sa mga tao ng Divine Peel Sect? Hehe, tunay na makapangyarihan ang pagoda ng nakababatang Brother Jiang. Pwede mo ba akong pahiramin at tingnan? Ngumiti si Xuan Yuan Kenglan. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Xin. Kuya, ano ang ibig sabihin nito? Isang sulyap lang, anong problema? Sa tingin ko ay hindi tot-utol si younger Brother Jiang. Kung ganito siya kakuripot, ibig sabihin lang ay nakipagkaibigan si third brother sa isang not-so-great friend. Nagkibit balikat si Wu Rufeng. Sa huli, tinitingnan mo ang aking pagoda, ha?
Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen habang nanunuya niyang sinabi. Huwag na lang tayong tumalon sa conclusion. Hindi tulad ng lahat ng tao ay ipinanganak na masama. Baka hindi mo kami papayagang tingnan. Mukhang hindi tayo tinuturing na magkapatid ni younger brother Jiang bilang magkaibigan, sabi ni Wu Rufeng. Such a dirty excuse, on the surface it looks justifiable. Ngunit sa katunayan, ito ay marumi sa kaibuturan. Kuya Tang, mukhang hindi ako gusto ng mga kapatid mo. Aalis na ako ngayon. Kuya, pangalawang kuya, anong ginagawa mo? Bakit kayo masyadong mapuwersa? Paano naman ako? Sigaw ni Tang Xin. Aalis na agad. Hehe, pakiramdam ko may kulang pa. Iwanan ang pagoda at maaari kang umalis sa isang piraso, sabi ni Xuanyuan Kenglan. Kuya, galit na umuungal si Tang Xin. Third kuya, masyado ka pang bata. Pangalawang kuya, alagaan mo siya. Ayokong gumawa pa siya ng gulo. Sumimangot si Xuanyuan Kenglan. Naipit na ni Wu Rufeng si Tang Xin, hindi pinapayagan ang huli na gumawa ng anumang nakakatawa. Ninanakawan mo ako ngayon sa sikat ng araw. Hahaha, tumawa si Jiang Chen sa isang nakakatawang paraan. Ang dalawang lalaking ito ay iba kay Tang Xin. Pinagnanasaan ang aking ancestral dragon pagoda at sa isang walang hiyang paraan din. Dahil inilagay mo ito ng ganito. Mukhang naiintindihan mo ang nangyayari. Bumitaw. Hindi ka kwalipikado para sa item na iyon. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Nakatulong ka sa pangatlong kapatid ko, kaya hindi kita papatayin para dito, sabi ni Xuanyuan Kenglan na parang mabait. Nahihiya ako sa inyo. Hay! Bagamat kayong dalawa ay mga disipulo ng Clearstream Sect, kayo ay walang hiya, hindi ko ibibigay sayo. Kung gusto mo, halika at kunin mo sa patay kong katawan. Ngumisi si Jiang Chen. Masyado kang kumpiyansa. Sa tingin mo ang iyong half-step True God Cultivation Realm ay maaaring lumayo sa akin. Tumawa si Xuanyuan Kenglan habang umiling-iling, nakitang kakaiba ang mga salita ni Jiang Chen. Nang hindi man lang sinusubukan, paano mo malalaman kung ano ang magiging resulta? Tumingin si Jiang Chen kay Xuanyuan Kenglan ng may pagmamalaki. Sa sandaling ito, kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at lumaban. Kuya, hindi ka maaaring maging taksil. Hindi mo dapat. Ikaw ang naging huwaran ko mula pa noon. Tumingin si Tang Xin kay Xuanyuan Kenglan na parang lalabas ang kanyang mga mata. Mula pa noong bata pa siya, si Xuanyuan Kenglan ang naging huwaran niya. Ito man ay tungkol sa paglilinang, o kung paano maging maayos na tao, at iba pa. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang perpektong hindi magagapi na kuya ay gumagawa ng isang bagay na kakatwa. Sa isiping gusto niyang iwan ni Jiang Chen ang kanyang pagoda. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip kahit anong mangyari. Wala akong kinalaman sa kanya. Ang taksil ay hindi ako. Sabi ni Xuanyuan Kenglan na may maputlang ngiti. Bahagyang natigilan si Tang Xin habang ang kanyang ekspresyon ay naging mapait at malungkot. Oo, tama si kuya, hindi siya ang taksil kundi ako. Si Tang Xin ay nakaramdam ng pagkakasalungatan. Sa wakas ay nalaman niya ang kahulugan ng kasabihang, ang puso ng isang tao ay may bisyo. Nakalimutan na ng kanyang pinaka-iginagalang na kuya ang kanyang mga pangarap at paghihiganti. Talagang taksil. Third kuya, bakit ang tigas ng ulo mo? Ginagawa ito ni kuya para sa kapakanan ng ating sekta. Ang batang ito ay hindi malakas ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katangi tangi. Dagdag pa, siya ay napakahusay sa sining ng alchemy. Napakahirap niyang pakitunguhan. Misteryoso din ang pagoda sa kanyang mga kamay. Hinihiling lang namin itong tingnan at nakikita mo kung ano ang kanyang reaksyon dito. Dapat ba tayong magmakaawa gamit ang ating mga tuhod? Hehe, sabi ni Wu Rufeng habang itinutulak niya ang mga responsibilidad kay Jiang Chen. Third brother, mauunawaan mo ang ilang bagay sa hinaharap. Masyado kang knave, sigaw ni Xuanyuan Kenglan. Para kay Tang Xin, ang mga salitang iyon ay parang kulog na umalangaw sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, ang imahe ng walang talo at perpektong kapatid na iyon ay nagsisimula ng magkapira-piraso. Paumanhin, Kuya Jiang. Inilagay kita sa panganib. Sigaw ni Tang Xin, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at puot. Si Jiang Chen ay hindi nabigla. Ang ilang mga tao ay nakatadhana na ipanganak para sa kapakanan ng langit.
Ang ilan ay nakatadhana na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng damdamin o pagmamahal. Para sa mga taong ito, mas bagay silang tawaging mga buhay na bangkay. Hindi ako makikipagkompromiso kahit sa pinakadulo. Clear stream sect, kaya ano? Lean boundary, ano? Tumanggi akong kilalanin kayong lahat, ano ang magagawa ng langit sa akin? Hahaha. Si Jiang Chen ay tumingin sa langit ng buong pagmamalaki, nang walang takot, at napuno ng pangangibabaw, habang siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki. Kabanata 2310. Giant Python ng langit na Diyos Realm. Surprisingly, kahit mahina siya, may guts siya. Haha, sabi ni Wu Rufeng na may malaking tawa habang nakatingin kay Jiang Chen ng may panghahamak. Sa kanyang pananaw, nililigawan ng lalaking ito si kamatayan. Magiging maganda sana ang lahat kung tahimik lang niyang iniabot ang gamit. Kailangan niyang bayaran ang kanyang buhay para sa isang bagay na walang buhay. Hanggang sa sandali bago ang kanyang kamatayan, sa kanya lang mauunawaan sa wakas na hindi ito katumbas ng halaga. Hinding-hindi ninyo mauunawaan ang kahulugan ng lakas ng loob. Si Wu Rufeng ay hinamak si Jiang Chen. Hindi rin siya itinuring ni Jiang Chen bilang kapantay. Alam ni Jiang Chen na wala na siyang pagkakataong tumakas ngayon, kaya lang niyang ipaglaban ang kanyang buhay sa linya. Hanggat ang kalaban ay wala sa Heavenly God Realm, magkakaroon siya ng pagkakataon para sigurado. Matigas ang ulo mo sigurado. Ngunit ang pagiging matigas ang ulo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay aalis sa iyong buhay. Sa sinabi ko noon, hindi kita papatayin dahil sa ginawa mo para kay Tang Xin. Pero sayang ang tigas ng ulo mo, minsan, kailangan mong malaman kung kailan ka susuko, sa pagsuko lang may mapapala ka. Sinabi ni Xuan Yuan Kenglan na parang binibigyan niya ng lecture si Jiang Chen sa buhay. Naiinis akong marinig yun mula sa iyo. Bakit hindi ka magbigay ng isang bagay mula sa iyong panig? Gaya ng sabi ng Buddha, ang pagkawala ng isang bagay ay nangangahulugan ng isang bagay na natamo, ang isang bagay na natamo ay nangangahulugan ng pagkawala ng isang bagay. Ngumisi si Xuan Yuan Kenglan. Sa sandaling ito, ayaw nang magsalita pa ni Xuan Yuan Kenglan. Kung gayon, kailangan nating gamitin ang iyong huling paraan. Pangalawang kapatid, patayin mo siya. Sinabi ni Xuan Yuan Kenglan na parang binigyan niya si Jiang Chen ng hatol na kamatayan. Bahagyang tumanggo si Wu Rufeng. Sa sandaling ito, humigpit ang pupil ni Tang Xin at nagbago ang kanyang ekspresyon dahil wala siyang magawa dahil nakapin siya ng kanyang pangalawang kapatid. Sige, hindi na kailangang kumilos si kuya para sa ganoong basura. Haha. Hinawakan ni Wu Rufeng ang kanyang talam sa kanyang kamay at dahan-daang lumipat patungo kay Jiang Chen. Tingnan natin kung ikaw ay tulad ng sinasabi ng mga alingaw-ngaw, na may 3 ulo at 6 na braso. Sabi ni Wu Rufeng at saka sumugod kay Jiang Chen sa kanyang superior na bilis. Ang Epic Late True God ay 3 antas na mas mataas kaysa kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Jiang Chen. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang kanyang dragon transformation at ginamit ang kanyang Heavenly Dragon Sword para ipagtanggol si Wu Rufeng. Sa kasamaang palad, hindi niya ganap na may pagtanggol laban sa barrage of attack dahil masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Iba talaga ang bilis at lakas ng likod nilang dalawa. Kawili-wili, mukhang talagang may kakayahan ka, para makasabay ako bilang half-step true God. Ang mga disipulong iyon maliban sa 10 malalaking sekta ay tunay na walang kakayahan kung ikukumpara sa iyo. Pero sayang naman, every other day namamatay ang mga katulad mo. Ikan-away ni Wu Rufeng ang kanyang makapangyarihang mga diskarte sa espada. Pareho silang walang tigil na nag-aaway kay Jiang Chen na Dehado. Hindi siya nakahanap ng pagkakataon para mag-counterattack. Moherf Sacker. Inihagis ni Jiang Chen ang kanyang braso at agad na pinalibutan ng 12 Fire God Guard si Wu Rufeng. Ngayon, sa wakas ay makakalaban na niya si Wu Rufeng. Itong lalaki, mukhang hindi siya nagsasalita. Para isipin na maaari niyang pilitin si Rufeng na gamitin ang Bright Moon Sword Technique. Pambihira, ang 12 flame puppet na ito ay mas malakas pa sa kanya. Pulong ni Xuan Yuan Kenglan. Bright Moon Sword Technique. Ang swordplay ni Wu Rufeng ay umabot sa pinakamataas na langit ng may sigla. Napaatras sana si Jiang Chen kung hindi dahil sa kanyang Heavenly Dragon Sword.
Kalmado si Jiang Chen habang tinutulungan siya ng 12 flame puppet. Siya ay pumasok sa isang malalim na estado habang siya ay patuloy na umatras habang siya ay nakikipaglaban. Hindi siya mahuli ni Wu Rufeng. Sa tulong ng Great Divination Art, nagawa niyang bahagyang makita ang swordplay ni Wu Rufeng, kaya mas hindi siya nalilito. Ngunit nang ahas siyang huwag maging pabaya. Ang Wu Rufeng na ito ang pinakamalakas na nakaharap niya hanggang ngayon. Ang Thick Late True God at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay dapat na nasa isang katulad na kaharian na tiyak na mas mahirap pakitunguhan. Good lad, you're finally worth being serious for. Dapat kang maging proud kahit mamatay ka. Naging seryoso si Wu Rufeng. Nagulat siya sa mga card ni Jiang Chen. 12 flame puppet na may kakaibang teknik, mukhang nasuri ni Jiang Chen ang kanyang Bright Moon Sword Technique, na bumaba sa kahusayan ng kanyang sword technique dahil hindi niya nagawang magland ng isang nakamamatay na strike kay Jiang Chen. Maliwanag na buwan sa langit, walang talo na espada sa ilalim ng langit. Ang higanteng talon ni Wu Rufeng ay tumawid sa kanyang kaaway. Hinarang ng 12 puppet ang kanyang pag-atake, ngunit ang mga puppet ay wala sa magandang kalagayan matapos ang kanyang pag-atake habang sila ay pasuray-suray na paatros. Naramdaman ni Jiang Chen ang hindi nakikitang presyon mula sa higanteng talon ni Wu Rufeng. Kahit na pagkatapos na pinag-aaralan ng Great Divination Art ang sword technique ng kalaban, hindi pa rin niya ganap na mapagan ang pag-ataking ito. Pag-iisa, kawalan ng tulog upang malutas ang 1,000 alalahanin. Muling pinakawalan ni Jiang Chen ang Sword of Solitude. Sa pagkakataong ito, nagbago ng gusto ang ekspresyon ni Wu Rufeng. Ang espada ni Jiang Chen ay nalampasan kahit ang oras at espasyo. Walang nagawa si Wu Rufeng laban sa pag-atake habang ito ay sumara. Napilitan siyang paatros matapos ang suntok. Kung hindi dahil sa pagkakaiba sa kanilang cultivation realm, natalo na siya sa labanan doon at pagkatapos. Bahagyang nagulat si Xuanyuan Kenglan. Ang layunin ng espada ng lalaking ito ay medyo nakakatakot. Ang Sweeping Solitude Sword Intent na iyon ay nagbigay sa kanya ng bahid ng panganib. Ngunit iyon lang, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi isang bagay na maaaring madaig ng layunin ng espada. Magandang bata, ito ay lalong nakakagulat, sigaw ni Wu Rufeng. Ang Bright Moon Sword Technique ay ang kanyang sikat na kakaibang kasanayan. Isang tao lang ang nakabasag ng kanyang sword technique sa buong Clearstream Sect, o kahit sa buong Lin Boundary. Iyon ay ang kanyang kuya na nakatayo sa likuran niya. Si Wu Rufeng ay nagpaputok ng isang nakakatakot na kilos ng espada at tumangay ito patungo kay Jiang Chen. Sa sandaling ito, ang 12 flame puppet ay nakaramdam ng kawalan ng lakas at patuloy na itinulak pabalik ni Wu Rufeng. Ginamit ni Jiang Chen ang 5 steps ng Azure Dragon at pinakawalan ng 5 Elements Battle Dragon Seal at Slaughter Dragon Seal para ihinto ang track ni Wu Rufeng, ngunit hindi nagtagumpay. Naputol ang ilog at bumagsak mula sa pamamaraan ni Wu Rufeng. Pinigilan ng Ancestral Dragon Pagoda ang aking kaaway. Sigaw ni Jiang Chen. Ang Ancestral Dragon Pagoda ay agad na sumikat sa maliwanag na liwanag at nakipagsagupaan sa higanteng talon ni Wu Rufeng. Hindi natinag ang pagoda at hinihingal si Wu Rufeng dahil sa biglang pagsulpot ng pagoda. Ganyan dominanteng pagoda. Gusto ko ito. Nanlamig ang mga mata ni Xuanyuan Kenglan. Sa sandaling ito, si Wu Rufeng ay pinigilan ng Ancestral Dragon Pagoda dahil hindi niya mailabas ang kanyang buong lakas. Ngunit si Jiang Chen ay gumagastos ng napakaraming Divine Origin Energy para kontrolin ang Ancestral Dragon Pagoda. Hindi ito isang mahusay na solusyon. Samantala, si Xuanyuan Kenglan ay naghahanda para kumilos. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Jiang Chen ay puno ng galit. Itong dalawang walang hiya. Dagandong. Ilang dagandong na nakakatay nga ang sumabog. Lumingon si Jiang Chen nang makita niya ang 3 higanteng sawa na lumabas mula sa ilalim ng lawa. Sinipsip ni Jiang Chen ang lawa upang tuyo at ang 3 higanteng sawa ay nagpakita na ng isang bahagi ng kanilang buntot. Ngunit maaaring hulaan na ito ay 3 higanteng sawa. 100 zang matatangkad na sawa. Sa sandaling hiniwa ni Wu Rufeng ang ilog, sa wakas ay ipinakita ng halimaw ang buong katawan nito. Ang halimaw ay orihinal na nag-hibernate ngunit hindi inaasahang naabala ni Wu Rufeng. Habang umuungal ang halimaw at lumabas mula sa pagkakahimbing nito.
Sa sandaling iyon, ipinakita ni Wu Rufeng, Jiang Chen at Xuanyuan Kenglan ang ekspresyong puno ng pagkabigla. Isang dagandong na nagmumula sa halimaw ang nagpabago sa ekspresyon ng lahat. Ito ay isang Heavenly God Realm Giant Python, tumakbo ka. Umungol si Xuanyuan Kenglan. Sa sandaling ito, ang kanyang mapagmataas na saloobin at pagmamataas ay walang silbi. Dahil kung siya ay kumilos ng mas mabagal, tiyak na nilamon siya ng buong hayop.